Siya. Nalistin sa Salvador. Oo, siya masigay ng music. Umalis na si si Ganyo. Gusto ko Ganyo. Hindi mo siya Tapos kanina nakita ko sa post niya, nag-lecture si Pastor Apilado. Oo. Mga ano. Oh, doon na siya na president. Nakalive na. Okay po. Tayo po ay mag-awitan. Pero wala pa po yung ating nakatalagang magpapaawi. Sayang po yung oras. Sige po, number 92, page 92.
sing to you, Lord. I give up love for your faithfulness to me. I'm giving everlasting heart. You never let me go. You Okay. Hindi mo natin itong number 84, page 84. Hindi mo natin yung art of worship. Whenever you see His face, all is still, and I see that He comes. Lord, yes, God, something that's bless your heart. I'll bring you more than a song. Your song is not what you have required. You search much deeper within. The way you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Your endless word, no one could express, no one understands. Lord, give careful, all I have is yours, and the sea will rest. I'll bring you more than a song, for the song is it's not what you have required. You search much deeper within, with the way they sometimes you're looking into my heart. I'm going back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I gave. It's all about you. It's all about you, Jesus. Alam mo, Whitney, sige po, habang lagi ko, wala pa ang ating kapatid Rebecca. Kaya ako muna mag-take over. Sige po, hingin po natin ang kapatid na Joey sa ating panimos sa panalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito na kayo po ay nagbigay ng pagkakataon sa amin upang kami po ay muling magsama-sama dito po sa inyong bahay sambahan upang kami ay muling mag-aral at magpalalim ng aming pagkaunawa sa iyong mga banal na salita na siya namin gagamitin sa pang-araw-araw namin pakikisalamuha at paggawa ng mga tungkulin para sa iyo at para sa ikasasagip ng marami sa amin na sa ngayon ay patuloy pang naliligaw. Panginoon, gagayan niyo po sana ang iba naming mga kasama dito ngayong gabi na samahan niyo po sila para
ingatan niyo po sila sa pagpunta dito at sana po Panginoon ay matapos po ang gabing ito na punong-puno kami ng kaligayahan at kaunawaan kung paano namin may sasakatuparan ng iyong banal na salita. Ito pong aming dalangin sa mata sa pangalan ng ang Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Alam niyo po marami tayong patay ngayong week na to. No? Una-una. Yun pong ating sinervisan ng Martes sa katapuhan ni Maxima Ayuzon. Ito po yung mga kaibigan ni Nate Floria at Ate Becca. So nagkaroon po tayo ng chance na makapagdaos na pala ng bahay doon sa pagpasasalamat ng gabi. Okay? And then, yung isa po nating kaibigan from La Union, si Manong Lemuel Ignacio. Po. Siya po ay pero Ignacio na siya ng La Union. Okay? Hello po, good evening. Oh! Iyo! Maray na bangke. Kamusta po kayo? Sa'yo po, kamusta? Di ba? Saka? Magkabarangay kayo? Okay. Actually, hindi na masyadong, ano itong tawag Bicol, pero yung si ate ang fluent talaga yan. Straight magsalita ng Bicol yan. Okay po, so, nasa part po tayo ng mga announcements and concern, no? So yun nga po, si Manong Lem ay, isa po siyang pastor din. Siya, ang nag-ordain sa kanya po yung Presbyterian Church of USA. Pero hindi siya nag-local church. Ang ginawa niya pong ministry ay sa community organizing. At the same time, siya ay social worker. So hindi siya pastor na, parang ordained siya. Hindi siya nag-local ministry. Pero meron siyang community ministry. Yan. So nung umuwi siya dito sa Pilipinas, pinakilala po siya ni dating CM Padillo na obispo natin po. During my first year sa Postema, nung naka-assign po ako dyan, pagka-graduate ko po sa seminar sa Tansa, sa Cavite. So, inintroduce niya yung kaisipan na ang church dapat meron ding mission, hindi lang para magbuo ng simbahan, kundi magkaroon ng programa para sa tao. Yan, yun yung niya. Yun yung talagang advocacy niya. And then si Manong Lem, nakapag-asawa ng mga bakakba. Yan, kalala ni Kuya Peter yan kasi from La Union si Kuya Peter eh. So yung mga makakba ay mga church member po natin sa La Union. Alam niyo po sa La Union mga kapatid, every town may church tayo. Tama ka, Kuya Peter? Ang ginawa pa ng strategy dyan ng mga missionaries, pagkagaling sa simba o misa ng Romano Katoliko, inaabangan nila yung bata para mag-Sunday school. Kaya mapapasin nyo, yung church sa La Union, malapit na sa simbahan Romano Katoliko. Tama? And then, ano talaga siya? Established. Okay? So, malalim ang ugat ng Protestantism sa La Union. So, dalawa yun. Pag ikalawang namatay si Manong Lem. So, si Nanay Maxima Ayuzon, si Manong Lem Ignacio. Sumunod naman si Nanay Flora Guerrero. Si Nanay Flora po ay ina ng ating pong DM Sam Guerrero. Ang kanya pong mga anak ay mga pastor din. Si Pastor Berlin, kaibigan namin din natin. Si Pastor Fetz Guerrero, Pastor Leslie. Yung kanilang pamilya po ay involved talaga sa ministry. And si Kuya Linton, nanay ni Kuya Linton, ng Guerrero, ng UCM. Ayan. So, pangatlo na yun. Ito na pong tatay ng kaklase ko. Si
Although, di naman natin member, ipatay din, no? Ito namang taga-UTS natin na seminarista. Ano ho? Toro. Hindi, namatay ko sa dengue naman. Hindi niya kinaya. Pero hindi siya nagtuloy ng pagpapastor pero nagseminaryo siya. Noong 5 na. No? Ito yung member natin sa UCCP Caridad. Si Mama Guy Rosal. Na kung saan bukas magsiservice naman po ako doon ng gabi. Ito si Mama Guy, ang postema po kasi, outreach siya ng UCCP Caridad Cavite City. So kung maalala niyo po, na-assign ako doon, yun yung first church assignment ko after graduation sa UTS. Ito si Mama Guy, yun ang aming Mother Lily ng mga pastor. Oh, si Mother Lily, patay na naman. Patay talaga. Si Mama Guy, talagang ano na may edad na, 95? Oh, nung last year nag-birthday pa siya, nandun din ako. Malapit po talaga kami kasi isa po siya sa mga supporters ng pastor. Ano, yun, retired na po yan na, ano mo naging trabaho ni Mama Guy? Basta aide siya doon sa US. Yung pension niya, hinati-hati ngayon. So, hindi naman parang regular kaming may suporta, pero at least in a year, napapadala kami ng tulong. So, ganun siya talaga kalalim. Ganun kalalim ang kanyang malasakit sa mga pastor. And bukod po doon sa financial support, yung kanyang mga payo. Yun ang amin talaga hindi makakalimutan. So, ako naman, tinitingnan ko po itong linggong ito na parang napaka-unusual kasi marami po sa aking mga kakilala ay kinuha na ni Lord. Pero ganun po talaga ang buhay, no? So, dapat tingnan po natin yan ng positively. Okay? At kung ano po yung naging impact ng kanilang buhay sa atin. Ano? Ano ang naging impact ng mga naunang sa atin sa buhay ng iglesia? At yun po yung dapat natin pagpasalamat. Okay? Oh, nandito na pala si Ate Becca. Ano po ba? Handa na po ba kayo Kasi ito naman pwede natin... Pero bago po doon, i-welcome muna natin yung ating dalawang kapatid. Wala po sa Capsur. Anong local church muli? Sa... Paruggan. Marlene? Presentasyon? Oo naman. Dati po tayong pastor yun. Okay. Pero tawag na siya sa akin. Iyalag mo na siya, di ba? Yan din dati niya dati yan. At iyalag mo pala, tapos presentasyon na. Yung kamag-anak nila, mga taga... Sina ate, ano? Si Malu. Ate Malu. Oo, presentasyon. Kilala niyo si Marilu. Yan ang Presentasyon. Hindi, ano sila? Yung mga Presentasyon kababata na. ko. O, kababata na. Presentasyon talaga. Kamag-anak na yan. Malayo pa ba tayo? So, welcome po, Sister Lainesa at si... Anak niyo po si... Parang na kayo kapatid. Ah? Ano kaya niya? Galing siya. Upper. And then... Asikel? Asikel? Sa po kayo... Ano po kayo nagbakasyon kayo dito sa... Ano? May trabaho? Ano? College na. Saan po? Yan kasi yung person. Manila, Adventist. Nasa sanitarium dito sa Buendia lang. Malapit na malapit dito sa atin. Last ano na siya, si YF. Sino po pastor ninyo ngayon sa church? Ariel. Si Ariel Esperanza. North Bicol po yan, ha? Kay Pastor Margarata, CM Jota. Si CM Jota po ay kaklase ko mula first year hanggang 5th year sa UTS. At pakikumusta nyo na ako sa kanya.
Okay. So, Elder Becca, hindi ko. Siya po ang ating facilitator o leader sa gabi nito. Sumala na natin. Okay na ba yung salamin niyo? Hindi pa nga po kasi, Pastor, dapat aalis ako ngayon. Nahihirap po. Kaya niyo ba? Siguro parang Tulungan na lang kita. Okay na. okay na, okay. Pag may narapin na Dadagdagan na lang. Okay. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin, sandaling pananalangin po. O aming Panginoon Diyos, napakabuti mo po sa amin. Marami pong salamat sa gabi ito na kami ay muling nagkasama-sama upang kami ay makapag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, sa presensya ng bawat isa na nakarating kami dito ng safe and sound, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po ang inyong anak na magbabahagi po ng inyong salita. Nawa ito ay aking maibahagi ng maayos sa aking mga kapatid dito sa iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong batayang talata ay matatagpuan po sa Efeso 4:25. Ang bagong buhay kay Kristo. Ephesians 4, chapter 25. Apo. Andyan na po kayo. 4:25 po. Dahil dito, itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ang pangalawa naman pong batayan, ito rin po ay matatagpuan sa Efeso, chapter 5, verse 2. Mamuhay ayon sa liwanag. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang magbahong alay at handog sa Diyos. Salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe nito. Ang first chapter po ng Efeso 4, verse 25, dahil dito, itakwil natin ang pagsisinungaling at tayo lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Dito po pinapahiwatig ng Panginoon sa atin bilang kanyang anak na tayo bilang kanyang anak at na nakilala na natin ang Panginoon. Hanggat maaari sana ay huwag tayong makapaggawa ng kasinungalingan. Kasi ang kanyang sarili ay talagang inalay niya para tayo ay umano sa kasalanan, huwag tayong makagawa ng kasalanan at kasinungalingan. Sa panahon po ngayon talagang dumadating po sa point na yun yung nakakapagsinungaling. Hindi man talaga kahit naman sino po yata ay nakakapagsinungaling. Pero dalawa ang kasinungalingan. Isang talagang sinasadya at yung isa naman ay yung sinasabi nilang white lies. Minsan masasabi mo sa isang tao na kahit siya isang Kristiyano na, minsan talagang siya ay nakakagawa ng kasinungalingan. Bakit po ba? Talagang tayo talaga ay lehitimong makasalanan. Sa panahon pa man ng ating Panginoon, nandoon na talaga yung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, yung pagsisinungaling. Pero hanggat maaari po sana bilang tayo ay Kristiyano, wag sa ating makita yung ganong pag-uugali. Hanggat maaari sana ay magsabi tayo ng katotohanan. Kasi wala naman pong masama kung tayo ay magsasabi ng katotohanan. Kasi kung tayo, papanatiliin natin sa buhay natin yung ganon, parang habitual mo nang gumawa ng kasinungalingan. Kahit na hindi naman totoo, binabanggit mo pa rin yung ganong pag-uugali.
minsan may mga kaibigan akong ganyan na pwede naman nilang sabihin na kung saan o bakit nangyari yun. Bakit hindi mo masabi-sabi na kasi mas magaan sa kalooban yung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan eh. Kung pananatiliin mong gumawa ng hindi maganda para sa sarili mo at magsisinungaling ka, parang hindi ka Kristiyano noon. Kaya hanggang maaari, yun ang pinapahiwatig sa atin ng Panginoon na tayo bilang Kristiyano, mabuhay tayo ng malinis, straightforward tayo na gumagawa ng kabutihan para tayo ay maging ehemplo ng kapwa natin. Hindi lang Kristiyano na makakasalubong natin sa bahay-sambahan, kundi sa labas din. Makita sa atin, sa buhay natin na tayo ay maayos. Hindi man tayo sinabing mayaman or ano, pero kahit tayo ay mababa, mabanaag sa ating puso na tayo ay hindi gumagawa ng kasamaan. Kasi kung tayo ay, alam nila tayo ay nagsisimba yan araw-araw, pero nandoon yung pag-uugali niya pa rin, hindi pa rin nagbabago. Kaya bilang Kristiyano, tayo ay umayon sa nais ng Panginoon Diyos na hanggat maaari sana, iiwasan natin yun. Kasi pag nagsisinungaling tayo, hindi maganda yun eh, kung magiging na sa puso mo lagi gumagawa ka ng kasamaan, gumagawa ka ng hindi maganda. Kaya ang sabi nga po ng Panginoon Diyos, di ba, dito sa Efeso 4, itakwil natin ang pagsisinungaling at tayo ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Tayo, kung inano ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay para sa atin, para tayo ay sa pagkakasala, siya na ang nagbata ng mga pagkukulang natin bilang isang tao. Siya na ang lahat ng nagsakripisyo, kanyang katawan ang inalay niya para tayo ay maging busilak, maging malinis, na hindi tayo makagawa ng anumang bagay na hindi nais ng Panginoon Diyos. Yun ang pagsisinungaling na ayaw ng Panginoon Diyos mangyari sa atin, sa bawat isa sa atin. Pero talaga minsan, dumarating talaga yung mga white lies na yan. Minsan kahit na andyan na siya, sasabihin mo, andyan ba si Aling ganito? Minsan sinasabi niya na wala, siguro dahil na meron siyang itinatago. Yun yung mga bagay na siguro papaboran ng Panginoon. Pero hanggang maaari sana, bilang mga Kristiyano, iwasan natin yung ganun. Tayo ay maging daan na tayo ay makikita sa ating buhay na tayo ay maayos. Hindi tayo gumagawa ng masama. Huwag nating maging yung palagi tayong gagawa ng kasinungalingan. Hindi lamang sa ating sarili. Kasi hindi natin matatago yan sa Panginoon eh. Masasabi mo sa tao na yung mga bagay na hindi maganda. Pero ang lahat niyan ay nakatatak. Alam niya ng Panginoon kung ano pala yung iniisip mong hindi maganda sa kapwa mo. Nakatatak na yan, alam na yan. Kasi kung hindi man natin ginagawa, iniisip pa lang natin, alam na po yan ng Panginoon Diyos. Dito naman po sa Efeso 5, chapter 2, mamuhay ayon sa liwanag. Mamuhay tayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. Di ba po tama naman po yung sa chapter 4 and 25, inalay ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay sa atin, sa bawat isa sa atin, para tayo ay mabuhay ng may liwanag sa ating, may liwanag. Kumbaga makalakad tayo ng may kaniningan sa puso natin. Kaya kailangan po sa atin bilang Kristiyano, mamuhay tayo na may pagmamahal sa bawat isa. Kasi kung walang pagmamahal sa bawat isa, pag palagi tayong nag-argue, wala yung pagmamahal na sinasabi. Kaya kailangan tayo bilang Kristiyano na sinasabi nga natin na tayo ay nakakakilala na sa Panginoon Diyos. Huwag sana dumating sa point na hindi man lang natin makalabit yung kapatid natin, makamusta natin na paglalabas tayo sa simbahan, parang wala lang, di ba? Sa atin, kailangan tayo, idugtong natin ang ating kamay. Mahalin natin kahit na hindi na
sinasabi nila, madumi yan, hindi yan bagay mahalin. Hindi. Dapat yung pangaan, dapat natin bigyan ng pansin. Mahalin natin yung mga ganun kasi sila yung aba, di ba? Ang Panginoon Diyos walang pinipili eh. Lahat minamahal niya. Mayaman man, mahirap man, iisa ang pagmamahal. Lahat tayo ay mahal ng Panginoon Diyos. Kaya nga ang buhay niya ay inalay niya sa atin. Para tayo, maging ano tayo sa Kanya, sumunod tayo sa nais ng Diyos. Kasi yun naman ang talaga ang tinuturo ng Panginoon Diyos eh. Tayo ay magmahalan sa bawat isa. Huwag natin, kung walang makain ng kapatid natin, bigyan natin ng pagkain. Kung walang damit, damdak na natin, di ba po? Kung wala siyang mainom, bigyan natin siya ng maiinom. Kasi yun naman talagang dapat. Bilang Kristiyano, ipakita natin na tayo ay nagmamahal. Hindi yung wala tayong pakialam sa ating kapwa. Kaya, maliit man ng aking mensahe kasi sabi ko, Lord, ano po ba talaga ang nais mo na, kasi simple lang naman po itong pinaparating mong mensahe para i-aralin namin ngayon. Pero napakalaking bagay po nito, yung pagsisinungaling at pagmamahal. Ang pagsisinungaling, ayaw ng Panginoon Diyos yan. Nawa iwasan po natin yung pagsisinungaling sapagkat hindi kalugod-lugod yung sa ating Panginoon Diyos. Yung pagmamahal naman po, kailangan natin gawin. Hindi lang sa maliit na bagay o sa malaking bagay. Kailangan natin mahalin ang kahit na hindi natin kayang yakapin. Kailangan natin silang yakapin. Unawain. Bigyan natin sila ng oras. Intindihin natin sila. Para naman makita nila sa atin, ay, ito pala yung aking kapatid na hindi niya ako winawalang halaga. Bagkus na kahit na ganito ako. Kaya kailangan po natin intindihin yung ating kapwa, mahalin natin ang bawat isa. Kaya kayo po lahat, aking mga kapatid dito sa UCCP Pasay, lagi po kayong kasama sa aking panalangin, pagmamahal. Kasi yun lamang po ang maiaalay ko sa inyo. Wala po akong material na bagay, wala akong sapat, kundi ang panalangin ko sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa. At mag-unawaan tayo kasi yun ang nais ng Panginoon Diyos para sa atin dahil ang kanyang buhay ay inalay niya. Siya ay nagpakasakit ng lahat-lahat ng mga kasalanan. Kaya ang pagmamahal ay dapat lang nating tubusan at tugunan ang mga nais ng Panginoon Diyos para sa atin. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Maaaring may dadagdag po ang ating pastor o may itatanong ako sa bawat isang membro na siguro maliit lamang po. Para sa inyo po ba, paano niyo po maipapakita ang pagmamahal sa inyong kapwa? Paano niyo mabibigyan ito ng kumbaga, minsan kasi dumadating na nagiging yung isip natin hindi maganda, nag-iisip tayo ng hindi maganda. Paano niyo po maipapadama sa inyong kapatid na wala ang pagmamahal na nais ng Panginoon Diyos? Maaring yun lamang po ang aking tanong. Sino po ang nais sumagot? At dadagdagan po ng ating pastor ang mensahe. Kung may tanong ni Ate Becca, sige po. Salamat sa message. Okay. Ayan, ako na sa Kuya Fredo. Hindi, nawakan ko lang. Ako naman, kaya nga, suri ko muna yung sarili ko. Mamaya, iba ugali nito eh. Siyempre, kausapin ko, lalapitan ko ba? Bro, may problema ka ba? Ba't nag-iisa ka lang? Taga saan ka? Dito lang, Pasay. Sige, baka gusto mong dumalo sa simbahan namin. Ganun ang procedure ng pag-ano para mapalapit ka sa isa't isa. Once na may bigay mo yung mission mo, kasi tayo kasi may mga mission tayo eh. Kaya magtulungan tayo, mapalapit tayo sa isa't isa. Yun ang mission ng gusto ng Diyos eh. Pag-ibig ba? Baka gusto mo bro, baka wala kang magawa. Baka gusto mo
dumalo sa simbahan namin. Maganda yung simbahan namin. Cute. Puro cute pa yung mga nagsisimba. Wala na si Ate Grace. Sige, asan ba yun? At the same Santos. Sige, okay. Saka maganda doon, talagang papasok ang biyaya sa iyo doon. Kasi nandun doon si Ate Sophie. Manyaman sa butite. Sige, sama ako. Nandun doon si Ate Sophie. Sige po. Sige, sama na ako. O di, yung makikilala mo na ang kapatiran natin. Sige po, salamat po. Salamat po, Kuya Sergio. Si Ate, hindi kasi sa akin naman, syempre maraming ka magkakapatid, Now, ang mga kapatid ko, umiinom din naman ng gamot. Dumarating yung time na walang pera. Syempre, nahiya sila lumapit sa akin. Kaya minsan, kahit walang-wala na ako, lagi kong inaabutan, makabili lang ng gamot kasi maintenance nila di ba? Kaya sabi ko, Lord, basta ang habit. Kaya minsan, pag nakakapag-abot ako ng pera, alam mo, sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Kahit wala akong pera, may nakukuha pa rin ako sa bag ko para ibigay ko lang sa kapatid ko. Kasi yun ang reason, kaya medyo malakas ang katawan nila. Dahil kailangan nila sa sakit, no? Kaya sabi ko, believe ako sa Panginoon. Talaga siya ang gumagawa ng paraan kung paano maibigay ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Actually, kapwa, lahat tayo, no? Not necessarily mga kapatid. Tayo din sa simbahan, palagay natin nangangailangan din. Share. Diba? Kasi pag bumalik naman ang grasya ng Panginoon, doble-doble katulad nung, di ba nagbigay nga ako sa brother ko, hindi ka maniwala, nung isang araw lang, may kapalit na Kasi, sabi nung iba ko, ate, punta na tayo sa munisipyo, bakit? Yung pangako ni Biko, magbibigay ko. Sabi ko, hindi ko siya makalimutan. Kasi, pero kung walang-wala na ako, biglang may dumarating na gano'n. Mabuti nga ako at marunong si Biko ng tumulong. At saka approachable naman siya pag talagang kailang mo. Sabihin mo lang sa kanya, hindi ka bibiguin. Kaya sabi ko, nakulay. Nung isang araw, nasa amin sa buting si Biko. Hindi. Umikot lang, tinignan lang yung mga tsaka yung mga kalsadang bago-bago. Pinaayos niya. Kaya sabi ko, approachable siya. Believe ako. Hindi kahihindian kahit papano. Talagang magbibigay siya ng tulong. O baka kayo, baka gusto niyo pumunta sa Pasig. But anyway, basta mahalaga pa lang tayo manalangin. Iba ang lagi tayo nagpipray sa Lord, di ba? Huwag gumawa ng hindi tama. Ang Panginoon na magbibigay ng kasagutan kung ano mang problema tayo mayroon. Kaya ako, talaga yung point ko sa kanya din. Ay nako Lord, marami po salamat sa iyo. Dinalaman ko naman si Kuya Peter. Kuya Peter. Paano mo makakita ang pagmamahal na sa iyong sarili, paano mo ito magpapakali sa iyong kapwa ang pagmamahal na kapakita? Bilang isang Kristiyano at tayo'y dinuruan ng Panginoon Jesucristo na gumawa ng mabuti, ay hindi lang sa salita, hindi gawin na rin ng aktual pagtulong sa kapwa natin, bilang malasakit na rin sa mga nailan ng tulong. Kung may pwede kang may tulong, gawin mo. Huwag mo nang talata yun. Huwag mo nang palapasin yung pagkataon. Kung nandyan na,
ibigay mo na. Huwag mo sabihin, umuwi ka muna, tapos babalik ka sa kanya kita tutulungan. Ikaw muna yung pagkataon na tulungan mo siya dahil yun ang isang Kristiyano na bilang pagpapautang natin sa Panginoon, yung pagtulong natin sa mga kapwa natin na kailangan, tulad ng pagpapalasakit sa mga kapwa natin hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay diyahin natin sila, o bahagyan natin mga banal na salita upang magkilala nila ang Panginoon natin, upang baligtas sila sa kapahamakan ng buhay. At maraming paraan ng bilang malasakit sa ating mga kapwa, panalangin sa mga kapwa natin. At may mga storyahin sa kalusugan na panalangin natin. At maraming paraan ng ating papagawa natin pagmamahal natin sa kapwa natin Kristiyano. At hindi lang sa ating mga kapwa Kristiyano, kundi sa ating mga hindi Kristiyano. Ayun lang po. Ako naman po manalangin. Tapos, kung nakakaluwag po, nagbibigay po talaga ako sa mga, yun lang po. Basta, importante, gumaling. Yung ating pong mga kapatid, galing dito sila bisita, yan mo natin yun. Amsur. Sasabi nyo. Sabi niya. Sa kapwa. Siguro po yung una po yung pananalangin. Kasi lalong higit po sa araw-araw na talagang prayer po yung pinakamagandang sa kapwa. Doon po sa amin, mayroon po sa simbahan ng outreach. Every Sunday po, pupunta po kami dun sa barangay, yung parang bundok din po. Para yung pagmamahal po yun kung meron pong, kasi po yung time na binibigay niyo po dun sa outreach, kasi every Sunday po yun. Tapos nagpapakain din po kami doon. Tapos, bali po ang ginagawa po namin doon ay sa mga bata. Tapos iniikot po namin yung barangay. Tapos talagang inaano po namin isa po namin yung bahay. Tapos talaga po, tapos meron po kami isang, ang tawag po dito, isang parang yung nila doon, yung evacuation center, yun po yung ginagamit namin. Yung iba po, hindi naman sila dumadalo, pero mas marami pa rin po dumadalo, lalo yun po yung mga bata. Para po sa akin, pagmamahal po yun kasi binibigay po namin po yung time every Sunday. Tapos, yun nga po yung pagpapakain din po. Mahalaga po yun kasi talagang yung doon pong lugar na yun, medyo po sila sa pagkain. Medyo yun po. Salat po sa pagkain. So, dami pong pamamaraan na makikita natin sa pagmamahal. Lalo higit po kung sa tingin natin tayo po ay wala rin. Tapos, meron po tayong desire na makatulong kahit wala po tayo. Doon po natin makikita yung pagmamahal talaga. Kung walang-wala po tayo, tapos meron po tayo maibigay. Yan po yan. Salamat po. Nagtatanong po kasi siya kung sasalita na daw po ba siya. Kasi ba tayo lahat? Sabi ng bata, ako din ba magsasalita? Kasi lahat ko eh. Ready ka na. Pero lahat. Ako naman ay, ano na, magsasalita. Malapit yung malapit.
yung talata na binasa ni Elder Becca, no, yung topic niya ngayon. Dahil dito, itatakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa. Ang tanong, ang white lies ba ay katanggap-tanggap? Yung pagsisinungaling, kasi tinatawag tayong white lies, no? Yung sinasabi mo, kasinungalingan, pero parang pinagtatakpan mo para hindi masaktan yung sasabihan mo. Nagets yung ibig ko sabihin? Bayla, anong masasabi mo doon? Para po sa akin, kasinungalingan pa rin po yun. Kahit gano'n man kalalim or kababaw yung pagsisinungaling, is still kasinungalingan. Okay. Kasi paano yung mga halimbawa sa ospital, may taning na yung buhay ng tao. Di ba minsan may mga hindi sinasabi yung katotohanan kasi baka sa halip na mapatagal pa, matigok na agad kasi asama nung balita, tinaningan na yung buhay niya. Ibig ko sabihin, yung mga ganong bagay, yung ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon at sa atin, no? Ano pa kasi sabi ni Myla, hindi katanggap-tanggap kasi kasinungalingan pa rin yun, o yung white lies na sinasabi. Di ba? Ano pa yung pangalawang versi? Dito muna tayo sa una. Itakwil natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. O pag sinabi, maganda ba ako? Ayoko kapatid, ganyan. Ayoko masaktan eh. Pero pangit na pangit ka na sa kanya. Eh di sabihin mo, hindi ka masyado maganda. Pero mga kapatid, meron pong mga bagay na pwede mong sabihin na gagamit ka ng ibang pananalita. Pero hindi mo direktang sasabihin yun sa kanya. Pero nagsasabi ka ng totoo. Hindi mo pagtatakpan yung katotohanan. Ang sinasabi ko lang po dito, yung choice of words. Right words. Kasi once na nilabas mo na yan sa bibig mo, hindi mo na yan mababalik. Kaya lagi natin sinasabi, let us be very careful sa sinasabi natin sa kapwa natin. Kasi hindi mo na siya mababalik. Ha? Kaya maganda pa, magsabi ka ng totoo sa maraming paraan para sabihin mo yung totoo. Halimbawa, maganda ba yung suot ko? Kanya, tatanungin, pangit na pangit ka dun sa suot niya. Hindi makagandahan. Paano mo sasabihin na pangit yung suot niya na hindi bagay sa kanya? Hindi bagay sa sapatos. Paano? Sumayla, paano? Ano mo sasabihin hindi maganda, hindi bagay yung damit mo sa'yo? Sabihin ko na lang po para hindi siya masak. Ay, hindi bagay sa, yung iba, hindi bagay sa Paris na sapatos, gano'n. Para mapalitan siya. Baka mamaya palitan yung sapatos. Kasi, depende sa taong pagsasabihan mo. Kung ang taong pagsasabihan mo ng katotohanan ay very close sa'yo, kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo na, alam mo namang pag sinabihan mo siya, matatanggap niya yon na hindi sasama ang loob niya sa'yo. Diba? Yun ang una. Yung katotohanan, tsaka paano mo siya sasabihin. Diba? At ano yung intention mo? Bakit mo sasabihin? Sasabihin mo ba yon dahil gusto mo lang sabihin? Sasabihin mo ba yon dahil gusto mo siyang saktan? Sasabihin mo ba yon para itama ang kanyang kamalian? O, iba yon. O gusto mo lang sabihin para siraan lang siya? Para hindi mapahiya sa ibang tao. O para hindi mapahiya sa ibang tao? In a nice way. Yes. Pero para Kuya Tomas. Talaga yung actual na lang sabihin mo sa kanya kasi kung sabihin mo lang ako, experience ako sa akin lang yun. Oo. Siyempre na yun, yan, sinasabi na po niya dyan isa na, ito,
ikaw, naglilipid isa. Sinabi ko talaga yun, pagkatapos ng gabi. Sabi ko, Ero, bakit ikaw ang leader-dish yan sa pulpito, bakit? Umupo ka doon. Dapat hindi ikaw umupo. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam, sabi niya sa akin. Talagang hindi na siya umupo. Hindi, sabi ko din, napakarang gusto doon sa sa screen eh. Kaya umupo ako doon. Sabi, hindi, doon ka lang. Kasi ikaw mag-iit sa pagkanta eh. Sabi sa akin, sabi ko, ganun pa kasi. Sabi niya naman sa akin, huwag ka lang sa mga lupa. Sabi ko, hindi, tama lang mo. Para alam ko sa sarili ko na mali talaga. Ayun ang para sa akin, kasi dalawang ko mas maganda kung i-direction ako kaysa sabihin lang ako. So, diba? Kasi, ibig sabihin, pag hindi ka sabihin, direction, plastic ang alam niya. Hindi ka sinasabihan ng totoo. Diba? Ganun yun, tama yun, Kuya Tomas, no? Meron tao mga hindi talaga ganun. Hindi matanggap yung ganun. Kasi minsan, pag iisipin mo muna, pag sinabi ko ba to sa taong to, anong epekto? Yun muna agad muna eh. Tatanggapin ba niya yung salita ko? O hindi? Pag sinabi ko bang pangit siya, tatanggapin niya talaga o masasaktan yung tao? O, syempre, no? Pero pag close mo, sinabihan mo, bakit naman ang suot mo? Parang wala lang yun. Kasi alam mo, kilala mo siya eh. Oo. Na hindi siya, natitingnan niya yun as positive criticism. Oh. May positive criticism. Kini-criticize mo yung tao, pinupuna mo siya para mag-improve siya. Hindi para siraan siya. Oh. Diba? Sabihin mo, ate Grace, masyado ka makulit. Huwag ka makulit, ate Grace, kasi naiinis ako sa'yo pag makulit ka. Kung ka-close mo yung tao, okay lang yun. Sabihin ko, ate Becca, huwag kang makulit. Magagalit ka ba sa akin, ate Becca? Depende anong konteksto. Bakit ka niya sinabihan ng huwag kang makulit? Pero kung naman ay katanggap-tanggap na, tanggapin mo na, no? Kaya mga kapatid, lahat ng bagay nasa tiyempo. Tiyempohan mo, hindi lahat lagi mong sasabihin na... Tingnan mo yung tao. Oo, titingnan mo yung sitwasyon. Kaya niya tanggapin yung sabihin mo na kung baliwag, biro lang yung sabihin mo. Sabihin, biro ko lang. Oo. At anong intention mo para sabihin mo yon? Yun siya ba'y gusto mong saktan? Gusto mo ba siyang i-correct? Kasi mga kapatid, sabi ko nga, once na yan ay lumabas sa bibig natin, mahirap na bawiin. Sabi pa, dito sa akin. Tingnan kayo sa atin mga... Ilalabas natin. Isipin mo na yung sasabihin mo. Yung ba ay makakaano. Ate Becca, yun nga po yung sabi ng magulang namin nung kami mga bata. Bago kayo magbuka ng bibig niyo, isipin niyo muna sa inyong sarili kung yan ba ay makakasakit sa kapwa mo. Kasi pag nabanggit mo na nga po yun, hindi mo na yung mababawi kasi nasabi mo na siya. Siyempre, pagka nabanggit mo na yun na hindi maganda, masasaktan yung tao sasabihin mo. Kaya kailangan, bago natin ibuka nga ang ating mga bunganga, or ating dila, pakaliniin muna natin ang sasabihin natin. Kasi talaga ang dila natin makasalanan eh. Minsan totoo yan eh. Minsan kahit ayaw mo na magsalita, mapipilita ka pa dumaldal eh. Kaya ang sinasabi niya yan, dila na yan talaga minsan gugupitin ko yan. Yung, di ba, naalala mo yung kabataan, yung mga teacher, daldal nyo. Yung mga dila yan, gugupitin ko yan eh. Sabi, parang hindi na kayo makapagsalita. Yun ang mga teacher namin, yung kabataan namin. Kaya yun ang kailangan natin. Isipin muna natin. Tama lang po yung mga sinabi nila na ang bawat isa ay kailangan nating panalangin, pagmamahal, pag-ibig, at yung pagtugon sa bawat isa. Tama po, guys. Ayan. Sandra. Sa akin naman, nung
school, lahat ng mga student from freshman hanggang senior, ano yung sama-sama yung every Friday. Tapos kinukuha kami ng anong tawag nyo? Quotation, gano'n. Ngayon sa akin, sabay ko kumakita yun, kung nakalimutan ko the word fit is spoken is like an apples of word na picture of sugar. Yun ang nanalo. Tapos sabi ko sa sir, paliwanag mo. Kasi, mamang salita, isang salita, at parang ano yun eh, like an apples of word na picture of sugar. Pero mula noon, yung petition na yun, ay nakalagay sa maraming bante park at saka nakapako mo sa library ng eskwelahan. Dahil yun ang nanalo. Oo. Nanalo. Tama naman eh. Kasi kung magsalita ka lang, hindi masyadong maganda o hindi, parang may mga pagkakataon din sa namin yung matalo na sasaktan sa mga salita. Kaya dapat, bago ka magbigay ng salita, mag-isip ka kung yung salita na yan ay hindi nakaka-offense sa mga taong may matadama. Di ba? Salamat po. O, may dadagdag pa, Brother Peter? May dagdag lang yung sa pagtatakwil ng sinungaling. Takwil sa sinungaling. Pero ayon sa criminal law, sa nakalimutan naman mga article yun, ay hindi lahat ng pagsinungaling ay masama. Dahil legal naman muna dito sa amin doon na pagdipinsa mo sa mga stranger o sa sarili mo. Halimbawa na lang, habang nandiyan ka sa daan, may tumatakbong tao, hinahabol ng mga kriminal, tapos tinanong sa'yo, nakita mo ba yung taong tumatakbo? Dahil alam mo masama yung mga habol, nagsinungaling ka. Ay hindi mo nakita. Ay, legal naman siguro yun. Kasi sa batas naman eh. Kaya hindi lahat ng pagsinungaling ay masama. Dahil inipinsaan mo yung mapapahamak. Kaya kapag sinungaling, kaya gusto mong maisalba ang buhay yung nahabol ng mga kriminal. Kasi ang nakabatas natin. Oo. Ang masama, yung tulad ginawa ni na Pedro na pinagkailan si Jesus kung kilala siya, yun ang isang sa Oo. Tinatuan nila si Cristo. Yung pagtipin sa isang tao na mapapahamak ay hindi naman siguro masama sa Panginoon yun dahil niligtas mo sa pamahakan ng buhay niya. Yun lang po. Okay. Sige, tama din naman. May punto ka dyan, Kuya Peter. Oo. So, hingin na natin ang input ni Pastor. Unless may sasabihin pa, Elder Becca, may gusto ka pang idagdag? Ay, Ate Sophie, sorry. O, last ka na, last na. Hindi naman. Kasi, sabi ko nga, oo, nakakasama tayo ng damdamin na ating kapwa. Tingin ko kung meron tayong hindi maganda sa kanya, huwag na ipaalam sa iba. Ibulong mo na lang sa tenga niya para siya lang ang makarinig kung ano ba yung hindi maganda. Di ba? Uy, alam mo lang sa kanya. Hindi na kailangan ipaalam na sa lahat ng tao. Kasi, syempre, mapapahiya rin siya. Di ba? Para maiwasan yung ganon, kung meron ka magustong sabihin, ibulong na lang. Ibulong na lang sa kanya. O, maiintindihan niya yun, di ba? Magugulat na lang ang kapwa natin dito kasi may pagbabago. O, di ba? Yun lang po. Yun, kung totoo naman yung sinasabi sa'yo, huwag kang magagalit. Tanggapin mo yun as positive criticism na tinatawag. Bakit ka magagalit? Eh, totoo yung sinasabi sa'yo. Kaya nga po ang tanong ko,
paano mo din sinabi dun sa tao? Oo, kasi baka naman pabulagsak ka ng sabi, eh di paano niya tatanggapin yun? May sa halip na makinig sa'yo, mabubwisit sa'yo. Ayaw na niya tuloy gawin yung sinabi mo kasi nainis na sa'yo. No? Kaya tayo po mga kapatid, alam nyo, careful tayo dyan sa binibitawan nating salita. Kasi nga, once na nasabi natin, ang hirap mo nang bawiin. Ha? Yung ugali natin sa bahay, huwag natin dalhin dito. Ha? Minsan kasi yung ugali natin sa bahay, nadadala natin sa labas. Ang masama, hanggang simbahan, nadadala natin. Oo. Eh sasabihin naman, eh kasi nagpapakatotoo lang ako. Aba, teka muna. Hindi pwedeng lahat ng ugali mo tatanggapin natin dito. Dahil nagpapakatotoo ka. No? Ibig sabihin, may limitasyon, mga kapatid. Lumugar ka sa tamang lugar. Oh, yun ang ibig sabihin nun. Hindi ugali mo sa bahay mo, dala-dala mo hanggang dito. Ha? Kung sa bahay mo, ikaw, kung sa opisina mo, boss ka, dito pare-pareho lang po tayo. Ha? Kaya yung mga ego natin, tanggalin natin yan. Sabi ko nga isang araw ba yun, pag namatay tayo, iisa lang ang tingin sa atin. Yung kayamanan mo, yung kagandahan mo, wala yan. Pare-pareho yan. Kaya nga snising kong duling, wala kang madadala sa iyong libingan. Kasi pare-pareho yan eh. Pantay-pantay. Kaya tingnan mo, alam mo minsan, bago si pastor, kaya minsan may mga kultura din maganda eh. Anong kultura? Sinasabi ko. Sa Amerika, alam mo galing ako sa Amerika. Well, in the States. At sa iba pang mga progresibong bansa, ang tawag nila sa kapwa nila yung first name. Sabihin nila, oh, Florinda, Myla, Grace, Joey. They call other people by their first names. Ibig sabihin, walang superiority. Kasi tayo pag-boss natin, ay si Ma'am Grace. Oo. O kaya pag-boss natin, may paggalang tayo, ay si ganito, no? Ay si Sir. Yan. Lalo na kung ikaw ay isa lamang hamak na manggagawa, dadating ang boss mo, good morning ma'am. Good morning sir. O di ba? May mga ganun ka. Because yun naman talaga ang pagbigay mo ng paggalang. Oo. Pero po, sa ibang bansa, wala yun eh. They call themselves by their first name. Ibig sabihin kung Grace ang pangalan mo, Grace ka, Peter, Tomas. Ganun lang, no? So in other words, maganda rin naman yung ganun na parang pantay lang talaga lahat tayo. Oo, walang masyadong superiority na tinatawag. Oo. Pero hindi rin naman maganda kasi talagang iba ang kultura ng Pinoy. Pag matanda na talaga sa atin, sasabihin mo, manang, o kaya ay lola, impo, yan ang mga paggalang natin eh, no? Hindi, kuya, ate, o yan, hindi mawawala po yan. Which is maganda rin naman. Oo. Pero above all, ang maganda dito ay paano mo itarato ang kapwa mo. Oo. Ang ganda nga ng tawag mo, hindi naman tama ang pagtrato mo sa kapwa mo, wala. Yeah. O, si Kuya, tuntua kay Ate Sophie. Bakit? Bago si Pastor. Manang. Lolo. Anyway, whatever, kung ano man po yung tawag saan, alam nyo, kahit nasabihin mo pag impo o lola ka, at least may pinagkatandaan ka. Ha? Tanggapin na natin ang katotohanan. Alam nyo mga kapatid, eto, Pastor, isa na lang. Tanggapin natin ang katotohanan na tayo matanda na. Ha? Huwag na tayong, huwag na tayong masaktan. Dapat na proud tayo na matanda tayo eh. Cute ka, ngayon cute ka na. Oo. Kasi lahat ng tao po'y tumatanda. Salamat sa Panginoong Diyos. Pag umabot ka pa ng ganyan edad, ha? Sa panahon ngayon. Anyway, maraming salamat po. O si Pastor na. Ay, nagdagdagan pa ni Elder Becca. Ate Grace, no? Kasi yung sinasabi nga ni Ate Grace na
pag tayo ay namatay, walang mayaman, walang mahirap, tayo pantay-pantay. Kasi kahapon, nag-attend kami ng libing ni Ate Simang, iba po. Doon ko na, isang araw, doon ko talaga na ang pagmamahal ng tao sa kanya. Kasi, yung manugang niya kasi, nagtatrabaho, pastor, sa St. Paul. Kaya marami siyang mga paring kakilala. Kaya ang nag-service sa kanya, 4 na pari yata or 3 pari from St. Paul, iba-ibang Kaya nung nilibing siya, naiyak ako, sabi ko, tingnan mo nga naman hindi siya mayaman, pero napakaraming nagmamahal sa kanya. Bakit? Yung simbahan ng Our Lady of Sorrow, halos ma-3-4 yun. Kasi kung ikaw, di ba, kung wala kang yung nung ikaw ay nabubuhay dito, kung ang ugali mo ay pagmamataas sa kapwa, hindi mo makikita yung mga ganun tao. Kasi alam mo ba, Pastor, yung mga nakipag-ano sa kanya, from Bulacan, sa Pampalay, mga kapitbahay namin dyan na umalis na dyan, na lumipat na sa iba-ibang lugar. Kaya doon ko na tingnan mo nga naman tong si Ate Simang na nawala na rito sa mundo na mararamdaman mo yung pag-care ng tao kahit wala na siya, yung pagmamahal na hindi man siya mayaman pero yung binaon niya dito sa lupa ay talagang talagang nagbunga. Dahil kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo, bakit ka ba bibigyan ng importansya sa mga oras na yun? Siyempre hindi, pero sa pangalan ng Panginoon Diyos, napaiyak ako talaga nung araw na yun. Sabi ko, Lord, salamat. Isa siyang magandang ehemplo sa bawat isa, napakabuti ng kanyang puso. Dahil hindi mo to makikita mga taong to kung hindi maganda ang kanyang itinanim sa kanyang kapwa. Yun lamang po may dadagdag ko sa sinabi ni Ate Grace na tayo lahat ay mawawala dito. Pero ang babaunin natin, ano nga ba ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay? Ikaw ba'y naging mataas sa iyong kapwa? Kailangan habang tayo ay nabubuhay, pakasuriin na natin ang ating sarili. Hindi pa huli ang lahat para tayo ay magbago. Okay. Salamat po, Grace, ha? Salamat, Florinda. Parang hindi bagay, no? Okay po. So, marami po yung na-touch natin ngayong gabi. Sa totoo lang. Okay, unahin po muna natin yung sinabi ni Ate Becca. Maraming salamat pala muna sa iyong pag-expound ng ating pong talata. Okay, pag sinabi mo natin, actually itong talatang ito mga kapatid, sitwasyon niya ng mga iglesia doon sa Efeso. Kasi may problema silang kinakaharap. Isa po doon, yung kanilang uri ng pamumuhay. Kung babasahin niyo po ito, yung verse 17 hanggang 32, ay nagpapaalala sa atin kung paano tayo mabubuhay na kasama ng Panginoon. No? So, bagong buhay kay Kristo. So, meron silang sinisikap na iwanan, na sa kanilang nakagisnan, o pinagisnan na ugali, pananaw sa buhay, lahat na. Yung sinasabi ko natin way of life, yung kultura nila, na kung saan na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon, sinisikap nilang ikpawan yun. So tayo po talaga ay meron pang mga tendencies, may mga higo pa, may mga nakikira pa sa atin na hindi na-flourish o hindi pa na-refine ng ating Panginoon. Dahil sa kalikasan natin bilang tao at sa matagal na panahon na tayo na-influensyahan ng ganitong uri ng paraan ng pamumuhay, nananatili sa atin yun. Okay? Pero meron pong mensahe ng pag-asa na binigay po ng ating Panginoon. At ito yung gustong bigyan ng pansin ni Apostol Pablo, na tayo po bilang mga Kristiyano, sinisikap natin na mamuhay ng ayon sa nais ng ating Panginoon.
At hindi natin magagawa nag-iisa yun. So, nandoon yung presensya ng banal na Espiritu, nandoon yung habag ng Diyos, yung pangalan mo, Ate Grace, no? Yung habag, yung grasya ng Diyos, doon tayo nabubuhay eh. Dahil hindi po natin kakayanin ang lahat ng kumpleto at ganap. Hindi ho natin maano talaga yan. Hindi ho natin ma-attain unless nandun na tayo sa kabilang buhay. Pero as long as nandito po tayo sa mundo, may mga magiging flaws po tayo. May magiging kakulangan po tayo. Doon papasok yung pagkakapatiran. Na tayo'y magpapaalalahanan sa isa't isa. Tama yung sinabi ni Ate Sophie. Pag meron pong nakita kang hindi maganda sa kapatid mo, edi sabihin mo sa kanya. Sinabi ni Ate Grace, in a nice way. Okay? Maraming paraan para po mapabot natin yung concern. Basta ang importante, malinaw sa atin yung intention natin. Hindi para siya ibagsak, kundi para maipahayag yung ating pagmamahal. Okay. So, pinag-usapan natin yung katotohanan. Sabi nga po ng isang awitin, ang katotohanan daw may dalawang mukha. Ang tama sa iyo, mali sa tingin ng iba. No? Sabi po ni Joey Ayala yan. No? Ito sa unang niya na kanta. So, tama naman. Depende po yun sa perspective ng tao kung ano para sa kanya ang tama. Okay? So, kung tama sa iyo ay ano ka? Hindi, para sa kanya, tama lang naman na gumawa ka ng ganitong bagay kasi ito yung nararapat. Doon tayo sa sinasabi ni Kuya Peter, sa sinasabi niyo po sa konteksto. Pero meron pong mga kakambal na salita yan, yung katotohanan. Sa pananaw po natin, bilang mga mananampalataya, dapat nakaugat yan una-una sa katuwiran. Yan po ay nakaugat din sa hustisya. Nakaugat sa kapayapaan. At sa lahat ng bunga ng Espiritu Santo. So, hindi lang ibig sabihin na totoo o katotohanan, kasi pwede mong i-declare na ito'y totoo para sa akin. Okay? Pero dapat, meron ka akibat na mga virtues o parang katuruan. At yung katotohanan yan, buo. Hindi lang po siya selective o parang pinili lang ng tao. At yun po yung ipinaunawa ng ating Panginoon Jesus, yung total truth. Yung kabuuang katotohanan. Kasi yung katotohanan, pwede natin i-twist yan eh. Okay? So, circumstantial, so sinasabi, contextual. Ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon Jesus na maging buo yung konsepto natin ng pagtingin sa katotohanan. Kakibat po, yun yung sinabi natin, dapat ang katotohanan nakaugat sa pag-ibig. Okay? Sige po, so, na-touch din po ng ating kapatid na Becca yung pagmamahal. Ayan. So, kanina po, minention na natin sa kapwa, through our relationship sa kanila, paano ba tayo nakikipag-ugnayan, paano ba natin tinatrato? Kasi yung pagtrato lang, hindi mo na kailangan magsalita dyan eh. Paano mo itatrato ang kapatid mo sa pananampalataya at yung ibang tao? So, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na magpakumbaba lagi sa tuwiran. Na anything sa mundong ito, wala tayong madadala sa ukay. Okay? Tinuturuan tayo na mag-share. Kung anong meron tayo. Out of love pa rin naman. Kasi pwede ka naman magbigay ng masama loob mo. Kahit nabigitan ka lang. Sino po dito na-experience ng gano'n? Napigitan ka mo. Oo. Meron, di ba? Kasi bigat nun eh. Parang may yan na nga. Iba yung, para sa'yo. Di ba? So, gawin natin ng may pagmamahal. Actually, lahat po ito, tumatalakay po sa pagmamahal. Ito ang unique na teolohiya ni Apostol Pablo.
Lagi po niya sinasabi na lahat ng bagay dapat ginagawa mo na may pagmamahal. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, marami pong ekspresyon ng pagmamahal. Okay? Pero, dapat hindi rin po natin ito gagawing absoluto kasi may pagkakataon na nagiging mali rin ang pagmamahal. Okay? So, halimbawa, nagmahal ka ng medyo komplikadong sitwasyon. Sasabihin mo, nagmahal ako eh. Di ba? Pero hindi naman pwede na. So, yung mga ganung bagay ba? May mga tinatawag po tayong mga exceptions niya. Pero, ang pagmamahal at ang katotohanan ay magkaunay. So, yun po yung ating makikita sa dalawang talatang ito. Relevant talaga sila. Meron silang kaugnayan sa isa't isa. May sasabihin ka, sis? Okay, ingat ka na okay. Yun po. So, maraming salamat po sa inyong mayayamang mga kaisipan, mga kapatid. Napakaganda po ng ating talakayan sa gabing ito. And lahat po ay nakapagbahagi ng kanilang damdamin at isipan. So, hindi naman talaga yung ating purpose sa ganitong pagtitipon, lalo pag Bible study. Sikapin po ninyo na i-reserva yung inyong mga iniisip at i-share. Huwag ko kayo mahihiya magsabi. And then, lastly pala, yung role ng church. Ito yung sinabi po ng ating kapatid mula sa Bicol. Na meron tayong role sa maging daluyan at instrumento ng katotohanan at pag-ibig. Kasi kapag ang simbahan ay nabalot na ng kasinungalingan at pagkaimpot, yung hatred, at wala na sa kanya pagmamahal, hindi na simbahan yun. Okay? Yun ay kulto na yan, Meron na nagkocontrol sa iyo. Okay? So kapag ikaw ay nabalot ng ganitong uri ng mga pamamaraan, palagay ko hindi po yan simbahan. Yan ay isang grupo na hindi nais ng Diyos. Hindi mo kulto. Kumbaga parang hindi siya naka-line o naka-gear up talaga doon sa purpose ng church. Ano po? Dahil tayo lahat ay mga truth seeker, tayo po lahat ay truth teller, tayo po ay tagapagpahayag din at tagapagpalaman ng pag-ibig ng Diyos. So, sikapin din natin maging totoo sa sarili natin. May mga bagay po na kailangan natin i-let go din. Kung tayo po ay nabuhay sa pantasya ng kasinungalingan, iyon ang hingin natin sa Panginoon. Na mamuhay tayo sa kung ano totoo para sa atin. Okay? So yun po. Maraming salamat sa ating po pagbabahagi na. Po, ay Ate Flory, Elder Flory. Yun nga po ang sabi ni Pastor, ang dapat ang lahat ng ginagawa natin is out of love. Hindi yung basta lang, talagang andun ang pag-ibig. Kaya nga sabi ko ng isang ko, you can give without loving, but you cannot love without giving. Hindi pwedeng magmahal na hindi nagbibigay. Kasi anong expression mo na mahal mo yung tao kung wala kang pagdamay? Hindi lang naman material ang pwede mong ibigay, makikinig ka. Kasi kailangan niya ng kausap. Diba? Ang tao ngayon, wala nang oras makinig. Dahil marami nang iniintindi. Ay, ayoko na makinig sa'yo. Kasi ako mismo may problema din. Di ba? Pero yung paglalaanan ka ng tao para makinig lang sa iyong problema at hindi ka huhusgahan. Hindi ka huhusgahan doon sa sasabihin mo sa kanya, mahalagang bagay po yun. Kesa naman, ayoko na lang magsabi dito, chichismis lang nito yung buhay ko. Paano ba magsabi sa iyo yung kapwa mo kung yung may tinatawag tayong confidentiality? Okay? The mere fact na ikaw ay nilapitan at sinabihan ka ng problema niya na pwede ba kapatid, tayo sa atin lang ito na ibigay mo yung tiwala at pangako mo na sa atin lang dalawa. Huwag mo nang i-share kung kani-kanino.
Hindi. Ang nagkanto, alam ng kapitbahay, ang nangyari kay Aling Lourdes. Ay, naku po! Sa palagay mo, magtitiwala pa sa'yo yung taong nagkwento? Ay, hindi na. Ay, chismosa pala to si Aling Grace hindi na ako masasabi dito. Kaya, let's be careful po sa mga ganyang bagay. Kasi, sabi ko nga, hindi mo na mababawi ang nasabi mo. Kaya, think before you speak. At may mga bagay din, minsan, Pastor, na hindi na natin dapat pang sabihin. Sa sarili mo na lang. Nakita mo na ang pangit yung tao, sasabihin mo pa ba ang pangit mo? Isarilinin mo na lang. Sinasala. Yes, that's the term. Picture niya ng kabataan niya. Ang ganda, sabi ko, kamukha ka pala ni Nida Blanca. Oo nga, totoo yan. Wow, Nida Blanca. Hindi bulalas ko na yung salita na yun. Kahit bumalik sa ko, totoo yung sinasabi ko. Kamukha siya ni Nida Blanca. Wow, Nida Blanca ha? Talaga naman. Pati si Ate Rosie maganda. Ha? Taylor Swift. Maganda, mga kabataan. Si Ate Sandra. Lahat. Talaga naman magaganda tayong lahat dito. Okay, lahat tayo po ay magaganda. At binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kanya-kanya katangian na wala sa iba. Kaya everybody is unique. Kahit sabihin mo magkamukha kayo, magkaiba pa rin kayo. Kahit ang bal nga hindi pareho. Okay, salamat po. So, sa gabi nito tayo po ay dadako na sa ating baka may gusto kayong panalangin po natin ngayong gabi. Special prayer request. Although nung Wednesday ay naipanalangin na natin, baka meron ngayon pong nais na si ate, Ana, halika ganda. Si Ana, maganda. Kay Ate Maura po, kasi pabalik-balik po kami sa ospital na pati yung x-ray niya, pinaulit-ulit kasi nga po, binigyan siya ng gamot. Kung mababawasan yung tubig niya sa baga, kasi may buko na po ganun pa rin po. Kaya, hindi na po talaga siya nagpakumpay. Umuwi na po siya ng Bulacan. Kasi baka daw po taningan siya ng doktor. Yung po, panalangin ko na maging okay po siya doon. Si Ate Maura ay kapatid mo, ate. No? Pag-ilan na siya? Sorry, nakalimutan ko. Pangatlo sa panganay. Kasi sila po ay, 12. 12 magkakapatid. Anyway, meron pa po bang ibang prayer request? Si Ate Maura, meron pa? Kuya Tomas. Prayer request ko lang ako yung hindi ko sa papunta ng Agusan. Kasi inimbita niya sa yung teacher din, pero sila, kaklase niya Ilang araw po siya doon sa Agusan? Del Sur o Del Norte? Norte, malayo. Tagalog kasi yung kasal daw kasi yung kaklase niya. Teacher na rin yun nakapunta na galing Singapore. Ilang araw daw? Ilang araw doon si Queenie? Isang araw na. Sa linggo balik na siya. Kasi mamayali siya Okay, Uy, malayo din yan. Yung sabihin ni Kuya Tomas, ingatan. Kahit pa sabihin mo isang araw lang doon. Malayo yun okay? Mamaya nang alis. At babalik din agad. Isang araw lang. Kasi yung inimita siya. Mahirap din yun. Malayo. Pero sila teacher. Sige po yan ang pangasawa yung okay. Sige po, meron pa po bang ibang prayer request? Dito, kayo, baka meron kayong gustong ipanalangin. Sinisinap po siya, si
Si baby boy. Ano pangalan? Si Kel. Nako, may sina. Okay, meron pa pong iba? Sige, ipanalangin natin siguro sa, ang tawag dito? Panalangin din po natin, of course, yung ating finances, no, yung ating kalagayan ng financial ng simbahan. Sana naman po ay madagdagan yung ating financial natin, mga budget natin, kasi syempre gumagastos tayo ng kuryente, ng tubig, etc. So sana po ay madagdagan pa yung ating mga financial budget natin, no? Okay, meron pa pong iba? Joy, yung ating Sunday school, ha? Huwag kalimutan kasi ang mga bata maaga. Ang problema natin yung teacher ang wala. Kaya sana yung mga teachers natin ay kasi may mga bata na alas 8 ng umaga o 9. Walang teacher. Oo. Ngayon, itong batang to, pwede pumasok din ng Sunday school. Nauna pa yung mga bata sa teacher. Sige. So, Mayla. So, malapit lang, no? Oo. Si Kuya, may request ka ba, Kuya? Si Kuya Rico. Oo. Kuya Rico. Prayer request ko lang na hihirapan kasi po bumaon ng kasi ito. Tumasikit araw-araw. Kahit tumayo ko, mahirap. Sabayan ko ng aking dalawa ko, pag umaakit ako ng hagdanan, talagang ayaw kong malasarap. Katulad pag araw-araw magsusundo ko sa Piper, sa school. Parang ayaw kong umakit sa hagdanan kasi ito masakit. Masakit, oo. Kaya wala akong magawa, yun lang ang trabaho Kasi yung mama niya, nagbabantay ng ng aming negosyo, kantin-kantin. Oo. Kaya ako naman tagasundo. Pilihin dapat ito, basta ito. Sabi ko, pag araw-araw gano'n, hindi ko kaya. Mahirap na magalo kasi yun talagang kasi ang anak ko, alas 11:35 or 11:45, nandun na sa sa school. Kailangan niya kasi kailangan din sa school siya. Araw-araw papasok. Kaya ako taga-sundo, tapos gumawa niya sa tindahan. Yun ang po ito at saka Sige, panalangin po natin yan, Kuya Rico. Salamat sa Diyos. So, tayo po lahat ngayon ay dadako na sa ating pananalangin at hinihiling ko si Elder Flory. Pwede po ba, Elder Flory, na kami ay pangunahan mo sa panalangin ngayong gabi at tatapusin po ng ating Pastor Henry. Dito po, ating Flory, Elder Flory. Sige po, ayun po yung microphone. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon kami magkakapatid ay iyong pinagtipon upang mag-aral, Panginoon, magulay-bulay namin, Panginoon, ang iyong banal na salita. Marami pong salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. At maraming salamat po, Panginoon, sa aral namang magagandang aral, Panginoon, na aming natutunan. Na ang lahat, Panginoon, ng bagay ay gawin namin nang naaayon sa pag-ibig, Panginoon, sapagkat Ikaw mismo ay ang pag-ibig. Ikaw, Panginoon, ay pag-ibig. At ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mundong ito ay
nag-uugat sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw, Panginoon, ang aming dapat maging patularan kung paano kami mamuhay sa araw-araw, Panginoon. Kung paano kami makisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming maging patularan, kalakasan sa aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na tumingin sa iyo ng pinag-uugatan lahat ng mga mabubuting bagay sa mundo, Panginoon. Ama, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, ang aming kapatid na Ricky, Panginoon, na sumasakit, Panginoon, ang kanyang bewang. Nawa po, Panginoon, ikaw ang magbigay lunas kung anumang karamdaman meron siya. At sa lahat, Panginoon, ng aming mga kapatid na dumaranas, Panginoon, ng mga paghihirap sa buhay, Panginoon, sakit ng katawan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy nilang tignan na madakilang manggagamot sa kanilang nararamdaman. Ama namin Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay sa bawat araw sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. O aming Diyos, kami po ay mapasalamat sa siyang napakayamang pagpapahanginan at pagpapatotoo ng bawat isa sa amin kung ano para sa amin ang kahulugan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kami, O Panginoon, na gawin ito sa tuwina. At patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay naging kasangkapan ng kasinungalingan, kung kami man ay naging kasangkapan ng pagkapuot sa aming kapwa, o di kaya naman ay binaliwala namin at isinatabi ang inyong dakilang atas sa amin, na mahalin namin ang aming kapwa katulad ng aming pagmamahal sa aming sarili. Kung kaya, Panginoon, sa gabing ito, nawa ay pagpupulurin niyo po kami sa diwa ng pag-ibig bilang magkakapatid. At sa pamamagitan nito, kami ay magiging buhay na patotoo patungo sa aming komunidad, patungo sa aming kapwa, at sikapin naman namin, O Diyos, na isaayos ang lahat at ituwid ang namang mga naging pagkukulang namin habang kami ay nabubuhay pa sa mundo ito. At alam namin, Panginoon, ang inyong banal na spirito ang mamumuna sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At salamat sapagkat sa inyong habag, sa inyong biyaya, ay patuloy kami nabubuhay ng may paglilingkod at ng may pasasalamat sa inyo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming pasamantalang pag-ihiwalay, at nawa ay maging dala-dala namin ito, Panginoon. Dalhin namin at panghawakan namin ang mga aral at turo na inyong pinaunawa sa amin sa gabi nito. Sa araw ng bukas at maging sa araw ng linggo, nawa ay maging mabunga rin ang aming paghahanda sa pagsamba. Sa araw mismo ng pagsamba, O Panginoon, ay patuloy namin ilapit sa inyo at ihayag ang aming pasasalamat at pagpupuri mula ngayon at magpasawalang hanggan at sa susunod na mga panahon ng aming paglilingkod. Muli, Panginoon, ingatan niyo po bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Tayo po ipagkaloob. Giving, day by day, giving, day by day, giving, day by day, giving, day by day. Sige po, so announcement lang, sa Sunday po ay Youth Sunday. I hope makapag-prepare na sino nga ba Si ano yung yung anak ni Nelly, sino yun? Si Eunice. Meron po tayong delegate si Jennifer. Para magpatotoo. Leader G's. Kaya hindi ko pwede. So, i-request ko na lang kumaila sa Sunday ang Leader G's. Ha? Kasi dapat youth bata pa siya.
Ika-ano lang ni Dana eh, kakatapos. Kaya ikaw na ang susunod. So, Okay, after that po, after ng service natin, sa ating council officers and members, mag-stay po muna. Meron po tayong review at orientation sa ating duties and responsibilities. Actually, review lang. Short review lang kung ano po yung ating mga duties and responsibilities. Okay? And then by 2 o'clock, kung mamarapati po ng ating CEN, Joy, kung makukumpleto tayo, meron tayong regular meeting. CEN members, tsaka kay chairperson. 2 o'clock po yun. And then 5 o'clock naman po,